Bukod naman sa relief operations, puspusan din ang isinasagawang search and retrieval operations ng mga otoridad sa Cebu. Kaugnay nga niyan, bumuo na ang LGU ng Cebu City ng Mass Fatality and Missing Persons Committee para sa mas maayos at mas mabilis na koordinasyon sa recovery at pagtukoy na rin sa mga biktima ng malawakang pagbaha. Si Jessie Atienzia ng PTV Cebu sa detalye. Nababalot pa rin sa putik ang isang subdivision sa Cebu City na pinasok ng tubig baha nang nanalasa ang bagyong Tino. Katabi lamang ito ng umapaw na ilog. Nagpatong-patong pa rin ang mga tinangay na sasakyan. Basag din ang windshield ng karamihan sa ito. Kanya-kanyang paglilinis ang mga residente. 13 taon nang naninirahan dito si Maya. Aniya, tila hindi umuusad ang kanilang paglilinis dahil sa dami ng putik sa kanilang bahay. I would say we are 10% done in cleaning up. Sira, I would say 99% sira, only 1% can be recovered. Kahit mga appliances, hindi na niya mapakinabangan. Kaya napagtanto niya, I don't plan to buy anything anymore except for the things that we really need. With this incident, I've realized that we don't need things. Yeah. sa gymnasium ng Barangay Bakayan, inihatid ang mga kabaong ng ilan sa mga nasawi sa lugar na dulot ng pagbaha para sa lamay. Ang DSWS ng Cebu City ay namahagi na rin ng pagkain sa mga nawalan ng tirahan at pansamantalang nananatili sa evacuation center. Namigay rin sila ng family food packs mula sa DSWD. Inaalam pa rin sa ngayon ng LGU kung ilan ang mga nasirang bahay sa buong lungsod. As of now, we are validating the area, the affected area, kung ano ang mabigay sa Department of Social Welfare through the Cebu City Government, kung housing materials ba or financial assistance. Bumuo na rin ng Mass Fatality and Missing Persons Committee ang LGU ng Cebu City para mas mapabuti ang koordinasyon sa recovery, identification at tulong sa mga pamilya ng mga naging biktima ng malawakang pagbaha. Para sa Integrated State Media, Jessie Atienza, PTV Cebu.